Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Viral ngayon ang kaawa-awang sinapit ng isang babae mula sa bansang Thailand. Sa CCTV na yan, makikita ang babae kasama ang isang foreigner na pumasok sa isang high-rise condominium. Makalipas ang mahabang oras, mag-isa na lamang lumabas ng apartment ang nasabing foreigner na may dalang maleta, naglalakad papunta sa parking lot at sumakay sa motor habang nasa likod ang maletang dala-dala. At pagbalik ng foreigner sa condominium, tila nangawit ang kanyang mga braso at wala na ang maleta na kanyang dala-dala. Nasaan nga ba ang babaeng kasama ng AFAM at ano ang nangyari sa kanya? Ang kwento nga natin ngayon ay trending sa Thailand dahil isang dalaga ang nasawi sa kamay ng isang AFAM. Isiniksik sa loob ng maleta at iniwan ang kanyang labi na parang hayop. Ang babae sa TikTok video na iyan ay ginilalang si Tunchanchok Domhanla o tawagin na lang nating Erica. Siya ay nagmula sa Kalasingan Province, isang rural at mahirap na parte ng hilagang silangan ng bansang Thailand. Nag-iisang anak si Erica ng kanyang tatay at lumaki siyang hindi nakakasama ang kanyang ina. Si Erica ay pinalaki lamang ng kanyang ama na si Tongchai at kanyang stepmother. Ay nga sa tatay ni Erica, dahil hindi kasama ni Erica ang kanyang ina, tila naghahanap ito ng paggalinga. At ginagawa nga ng lahat ng dalaga ang mga bagay na dapat gawin para lamang makuha ang kanyang mga ginugustong bagay. Inilarawan nga si Erica ng kanyang ama bilang independent, mabait na anak at masipag na dalaga. Maaasahan din daw si Erica sa mga gawaing bahay at may kusa. Kwento pa ni Tongchai, kapag may gusto nga si Erica, gagawin ng babae ang lahat para makuha ito. Ginagawa nga ni Tongchai ang lahat upang makapagtapos ng pag-aaral si Erica, ngunit mas pinili nga ng babae na magtrabaho na lamang upang makatulong sa kanyang pamilya. Madalas namang pag-awayan ni Erica at ng kanyang ama ang pagtatrabaho ng babae. Ay kay Tongchai, kailanman ay hindi niya pinilit ang kanyang anak na ito ay magtrabaho dahil mas gusto nga ng lalaki na mag-aral na lamang si Erica. Ngunit mas pinili ni Erica na bigyan ng suporta ang kanyang pamilya. At para makapag-ambag sa kanyang pamilya, nagtatrabaho si Erica bilang tendera ng flower garlands, ang mga prutas sa mga kalye tuwing may piyesta tulad nga ng Songkran. Bukod doon, nagtatrabaho din si Erica sa isang kainan bilang helper o dishwasher. At ang malaking parte nga ng kinikita ni Erica ay binibigay niya sa kanyang tatay. Kahit minsan mahiyain, palakaibigan si Erica. At tulad nga ng kanyang mga kaedad, mahilig mag-post sa social media ang dalaga. At bilang paglilibang, si Erica at ang kanyang kaibigan ay madalas magpunta sa mga party o sa mga bar. Nung una, puro pagsasaya lamang ang nasa isip ni Erica kapag sila ay gumigimik ng kanyang mga kaibigan. Subalit kalaunan, may nakapagsabi nga kay Erica na isang babae sa bar na pwede siyang kumita ng malaki sa pamamagitan ng isang trabaho. At bilang mabuting anak, gusto ngang subukan ni Erica ang trabaho na ito nang sa gayon ay mabilis niyang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ang tinutukoy nga na trabaho ng babae na nakilala ni Erica sa bar ay ang pagbibigay aliw. Nagulat naman si Erica sa sinabi ng nakilala niya kaya hindi niya agad tinanggap ang alok na trabaho ng babae. Subalit kinuha na lamang nila Erica ang numero ng babae na kanyang nakausap. Matagal nga ni pinag-isipan ni Erica ang tungkol sa trabaho na ito, ngunit dahil alam ng babae na ito ay illegal, pinagsawalang bahala na lamang ito ni Erica. Subalit isang malaking pagsubok ang dumating sa pamilya ni Erica. Taong 2025, nasira ng malakas na ulan ang kanilang bahay at kalaunan ay nagkaroon naman ng malubhang sakit ang kanyang lola. Hindi sapat ang kinikita ni Erica at ng kanyang tatay sa mga gastos ng kanilang pamilya. Dito na nga nagdesisyon ang dalaga na pasukin ang trabaho na dati nang inalok sa kanya. Agad nga na kinontak ni Erica ang babaeng nakilala niya sa bar at sinabi nga niyang handa na siyang magtrabaho. April 2025, nung unang nagkaroon nga ng customer si Erica at mula nga nagtuloy-tuloy na ito.
Inilihim ng dalaga sa kanyang pamilya ang kanyang bagong trabaho dahil natatakot siya sa sasabihin ng kanyang ama. At dahil sa trabaho ni Erica, unti-unti nilang napaayos ang kanilang nasirang bahay at napagamot na din niya ang kanyang lola. Mahal na mahal ni Erica ang kanyang lola kaya masaya siya nang gumaling na ito. Dahil din sa trabaho ni Erica, unti-unti na niyang nabibili ang mga bagay na kanyang gusto pero malaking parte nito ay itinatago ni Erica sa bangko upang hindi magduda ang kanyang pamilya kung saan niya nakukuha ang malaking pera. At sa pagdaan ng mga araw, naging kaibigan na din ni Erica ang iba pang mga babae na katulad niya ng trabaho. At paminsan-minsan nagpupunta sila sa ibang parte ng kalasin upang makipagkita sa mga customer. Nagsisinungalinga ang babae at sinasabi lamang sa kanyang tatay na nililibre siya ng kanyang mga kaibigan kapag siya ay umaalis. Hindi naman nag-isip pa ng iba ang kanyang ama dahil may tiwala siya sa kanyang anak. At June 2026 sa kabilang parte nga ng Thailand, dumating ang isang turista. Ang lalaki ay kinilalang si Simon Peter Carmon, 45 years old. Si Simon ay turistang nagmula sa Balat, Victoria na nasa bansang Australia. Nagtatrabaho ang lalaki sa kanyang sariling farm at siya ay isang binata. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ni Simon habang ang kanyang mga kapatid naman ay meron ng mga sariling pamilya. Masaya ang lalaki kapag nakakasama niya ang kanyang mga pamangkin at mahilig niyang ispoil ang mga ito. Isa naman sa mga libangan ni Simon ay ang paglalaro ng golf o panonood ng mga murder mystery na palabas. At dahil mag-isa lamang sa kanyang buhay, madalas na nagbabakasyon sa iba't ibang bansa si Simon, lalo na at mahilig siya sa beach. Kaya naman hindi iyon ang unang pagkakataon na nagtungo si Simon sa Thailand. At para nga sa kanyang bakasyon, umupa ng isang condo unit si Simon na malapit sa Jomtien Beach. At sa pananatili nga ni Simon sa Pattaya, iba't ibang babae ang kanyang nakikilala at dinadala niya ito sa kanyang kondong inupahan. Samantala, isa naman sa mga kaibigan ni Erica ay niyaya siyang magpunta sa Pattaya dahil marami umano silang potensyal na customer doon. Pinag-isipan muna ni Erica ang alok ng kanyang kaibigan dahil hindi pa siya nakakarating sa Pattaya. Sinabi naman kay Erica ng kanyang kaibigan na hindi na aalalahanin pa ng babae ang kanyang titiran at kakainin dahil meron silang matutuluyan ng libre. Batid nga ni Erica na gusto ng kanyang tatay na makabili ng sariling motorsiklo upang mas maging magaan ang trabaho ng lalaki. Naawa na ang dalaga sa kanyang ama dahil napapagod na ito sa kakalakad. At ito nga ang naisip na dahilan ni Erica kaya naman pumayag na siya na sumama sa Pattaya. Nagpaalam nga si Erica sa kanyang tatay na si Tong Chai na may dadaluhan silang piyesta at bibisitahin nila ang magandang beach sa lugar. Pumayag naman si Tong Chai at sinabing wag lamang kakalimutan ni Erica na mag-chat sa kanila. Kasama nga ni Erica na umalis ay ang kanyang 20 years old na kaibigan. At June 24, 2026, bumiyahe nga sina Erica papuntang Pattaya. Nang gabi na iyon, tumambay si Erica at ang kanyang kaibigan sa mga bar na malapit sa Jomtien Beach upang maghanap ng mga potensyal na customer. At bago matapos ang gabi, nakilala ni Erica ang isang lalaki na kanyang naging customer. Kinabukasan June 25, 2026 ng gabi, muling tumambay sina Erica sa mga bar. Sa kabilang banda naman, nag-bar hopping din noon ang dayuhan na si Simon. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakita ni Simon si Erica at nilapitan niya ang babae. Nag-usap ang dalawa hanggang sa nagkasundo nga sila sa isang transaksyon. Dito na nagdesisyon si Simon na dalhin si Erica sa kanyang inupahang kondo. Sinundan pa nga si Erica ng kanyang kaibigan at nakunan pa sila ng video habang magkahawak ang mga kamay. Nang malapit na sina Erica sa kondo, tuloy na siyang iniwan ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad, nag-usap nga sina Erica at Simon upang makilala pa nila ang isa't isa. Sa kuha nga ng CCTV ng condominium, bandang 3:44 ng madaling araw, makikita ang pagpasok sa loob ng condo unit nina Erica at Simon. Tulad ng una, magkahawak pa ng kamay ang dalawa habang naglalakad papunta sa elevator. Sa loob ng condo ni Simon, ipinagpatuloy nga ng dalawa na kilalanin ang bawat isa. Nagawa pa nga ni Erica na mag-text sa kanyang kaibigan upang sabihin na nakarating na siya sa condo ni Simon
pero magulo at madumi nga umano sa loob. Nag-order nga sila ng pagkain at uminom ng konting alak. At ang napagkasunduan nga nilang presyo ay 3,000 pesos. Ngunit habang dumadaan ang mga oras, may nadiskubre si Simon na labis niyang ikinidismaya. Si Erica pala ay may buwanang dalaw ng oras na iyon. Nagalit ang AFAM dahil pakiramdam niya ay niloko siya ni Erica. Kinompronta naman ni Simon ang babae at sinabing kalahati lamang ang ibabayad niya kay Erica dahil may buwanang dalaw ito. Ngunit hindi pumayag si Erica. At dito na nagsimulang magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Ayon kay Erica, wala namang problema dahil kaya naman daw niyang gawin ang kanyang trabaho. Sinabi naman ng dayuhan sa babae na kalahati nga lang ang ibabayad niya dahil siya nga ay niloko. Kaya naman naging mainit ang usapan ng dalawa at dito na biglang lumabas si Erica para tawagan ang kanyang kaibigan na sundin na siya sa kondo ni Simon. Pero dahil hindi alam ni Erica ang pangalan ng condominium unit, bumalik siya sa loob para tanungin si Simon. Ang hindi alam ni Erica, sana pala ay tuloy na siyang umalis at hindi na pumasok pa sa loob ng unit ni Simon. At sa loob nga ng condo unit, nagkaroon ng alitan sila Erica at Simon dahil gusto pa rin ni Erica na kunin ang bayad ni Simon sa kanya. Dito na tuluyang nagalit si Simon at sinimulang saktan si Erica. At dahil maliit lamang ang babae kaysa sa dayuhan, hindi na nakapanlaban pa si Erica at nanaig ang lakas ni Simon. Ilang beses niyang sinaktan si Erica hanggang sa bigla na lamang niyang sinakal ang dalaga. At makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang binawian ng buhay ang babae. Nang na-realize nga ni Simon ang kanyang nagawa, agad siyang nag-isip ng paraan para itago ang labi ng biktima. At sa pag-iikot ng mga mata ng AFAM sa kwarto, nakita niya ang kanyang maleta. Sa maletang ito, inilagay nga ng dayuhan ang labi ni Erica. Pagkatapos ay natulog pa ang AFAM na tila ba walang nangyari. At bandang 9:00 pasado nga ng gabi, nang nakunan si Simon na lumabas ng kanyang condo unit na may hila-hilang maleta. Pagkatapos ay nagtungo nga ang lalaki sa parking lot kung nasaan ang kanyang inuupahang motor. Gamit ang tape, itinali ni Simon ang maleta sa likod ng motor at nagmaneho palabas ng condominium. Sa kuha nga ng CCTV, nakunan sa isang kalye si Simon habang sakay-sakay ng kanyang motor. Naghanap na si Simon ng lugar kung saan niya iiwan ang maleta hanggang sa nakarating na siya sa gilid ng kalye na may matataas na damo. Bumaba ng motor si Simon at iniwan sa gitna ng mga damo ang maleta na naglalaman ng labi ni Erica. Sa sumunod na araw, makikita nga si Simon sa labi ng condominium. Ilang beses naglabas-pasok ang lalaki at nakipag-usap pa sa isang babae na tila ba walang nangyari. Bukod doon, may basket din na itinapon si Simon habang siya ay palabas ng kondo. Sa kabilang banda naman, nagsimula ng mag-alala ang kaibigan ni Erica dahil hindi ito umuwi sa kanilang tahanan at hindi niya din ito makontak. At June 26 ng umaga, nagtungo na nga ang kaibigan ni Erica sa Pattaya City Police Station upang report ang pagkawala ni Erica. Sinabi nga ng babae sa mga pulis na ang huling kasama ng kanyang kaibigan ay isang foreigner. Itinuro nga ng babae sa mga pulis kung saan dumaan sina Erica at Simon bago sila naghiwalay ng landas ng kanilang kaibigan. Mula nga doon, sinuyod na ng mga pulis ang mga motel at kondo malapit sa lugar hanggang sa nakarating nga sila sa condominium unit ni Simon. Ngunit wala doon ang dayuhan dahil alam niyang hahanapin siya ng mga pulis. At bago pa man mag-report ang kaibigan ni Erica na ito ay nawawala, nilisan na pala ng AFAM ang condo unit at nagtago habang hinihintay ang kanyang flight. Napanood nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV at sinabi ng kaibigan ni Erica na si Erica nga ang nakuna ng kamera. Ito nga ang naging lead ng mga pulis at nag-focus ang kanilang investigasyon sa kasamang dayuhan ni Erica na si Simon. Isang emergency watch notice nga ang inilabas ng mga pulis sa Immigration Bureau ng Thailand upang pigilan si Simon na tumakas palabas ng bansa. Bukod doon, nagkaroon nga ng manhunt operation para kay Simon. At June 27, 2026, bandang 1:00 ng madaling araw, namataan nga ng mga pulis si Simon sa isang airport sa Bangkok. Ayon sa mga reports, inaantay noon ni Simon ang kanyang flight pabalik sa Australia. Agad siyang inaresto ng mga pulis sa airport at napansin nga ang mga sugat at kalmot sa kanyang katawan. Dinala kaagad siya sa police station upang sumailalim sa interogasyon,
hinggil sa pagkawala ni Erica. At ayon nga kay Simon, wala na si Erica dahil aksidente niyang napaslang ang babae. Sa kwento nga ni Simon, sinabi niya sa mga pulis na hindi sila nagkasundo ng presyo ng serbisyo ng dalaga. Ang gusto daw kasi ni Erica ay bayaran ng buo ni Simon ang kanyang serbisyo, ngunit hindi pumayag ang dayuhan dahil may buwanan dalaw pala ang biktima. Git pa ng dayuhan, bigla umanong nagalit si Erica at naglabas ng kutsilyo at akma siyang sasaktan. At upang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinubukang disarmahan ni Simon si Erica. Hindi daw namamalaya ni Simon na nasasakal na pala si Erica hanggang sa binawian na ng buhay ang biktima. Idiniin nga ng dayuhan na self-defense lamang ang nangyari at wala siyang intensyon na paslangin ang babae. At dahil sa mga kuha nga ng CCTV, nahanap ng mga pulis ang maleta kung nasaan ang labi ni Erica. At bukod nga sa labi ni Erica, natagpuan din ng mga pulis ang ilang weights o pabigat sa maleta. At ayon nga sa mga pulis, posibleng pinlano din ni Simon na itapon sa ilog o kanal ang maleta at nilagyan ito ng pabigat upang hindi lumutang. Agad na dinala sa laboratorio ang labi ni Erica upang sumailalim sa autopsy. Ipinaalam nga ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang sinapit nito. Hinagpis at galit nga ang namayapaw sa puso ng tatay ni Erica nang nalaman ang nangyari sa kanyang kaisa-isang anak. Ayon kay Tong Chai, wala silang kaalam-alam sa trabaho ni Erica. Giit ng ama ng biktima, kahit ganun pa ang trabaho ng kanyang anak, hindi daw dapat tinapos ni Simon ang buhay nito. Hiling nga ni Tong Chai, bigyan sana si Simon ng pinakamabigat na parusa dahil iyon ang nararapat para sa sospek at ito ay walang iba kundi ang bitay. Base sa autopsy sa labi ng biktima, pananakal nga ang ikinamatay ng babae. Pero nagtamo din siya ng maraming pasa, indikasyon na paulit-ulit siyang sinakta ni Simon. Taliwas sa sinabi ng sospek na sinakal lamang niya ang biktima. Bukod doon, malaki din ang hinala ng mga pulis na sinubukang manlaban ni Erica dahil may mga kamot at sugat si Simon. Ngunit iginit nga ng AFAM ang kanyang mga sugat ay kagat lamang ng mga gagamba sa kanyang kwarto. At sa isang interview, nagbigay nga ng pahayag si Simon sa pamilya ni Erica. At ayon nga sa AFAM, nalulungkot siya para sa sinapit ni Erica at nawalan daw siya ng kontrol kaya gano'n ang nangyari. Nag-iwan nga ng mensahe si Simon sa iba pang mga magulang. Sinabi ng AFAM na ingatan daw ng mga magulang ang kanilang anak na babae at huwag payagan ito na magpunta sa mga hotel room. Hindi naman naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa Thailand sa paghingi ng paunmanhin ng sospek. Ayon sa kanila, ang creepy na mga sinabi ni Simon at halatang hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawang pagpaslang. Nagalit nga ang mga tao sa foreigner dahil sinisisi pa umano ng sospek ang biktima at wala man lang emosyong ipinakita. Hindi pa din umamin si Simon sa kasalanan na kanyang ginawa kahit na pinakita na siya ng mga CCTV. At nang pasukin nga ng mga pulis ang condo unit na inupahan ni Simon, magulo at makalat ito katulad ng huling text ni Erica sa kanyang kaibigan. Kinasuhan nga siya ng iba't ibang mga kaso at kalaunan, nag-plead ng not guilty si Simon para sa mga kasong isinampa laban sa kanya at giniit na self-defense lamang ang kanyang ginawa. Kasama din sa mga ebidensyang tinitingnan ng mga pulis ay ang dalawang krimen na nangyari ng taong 2025. Inaalam nila kung may kaugnayan ba ito sa suspect na Simon dahil pareho ang paraan kung paano itinago ang labi ng mga biktima. Sa ngayon ay nananatili sa kulungan si Simon at hindi siya pinapayagang makapagpiyansa dahil sa bigat ng kanyang krimen na ginawa. At base nga sa batas ng Thailand, kapag napatunayan si Simon na guilty sa pagpatay kay Erica, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay. Sadyang nakakalungkot nga ang sinapit ni Erica lalo't na at sa murang edad pa lamang siya ay nasawi. Ang kwento nga ng dalaga ay istorya ng isang dalagang nalunod sa agos ng kahirapan at napilitan sa isang hindi kaaya-ayang trabaho. Ang naging kapalaran nga ng biktima ay hindi lamang isang malagim na trahedya. Ito ay salamin din ng lipunang na dumadaing dahil sa kahirapan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at
Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!